Ayan, good afternoon mga idol. Good afternoon. Pag-usapan natin yung mga napapanahong issue ngayon tungkol doon sa mga nagpapalabas ng di umano prediction o yung mga hula-hula. O, yung hula-hula na yan, mga idol, wala namang katiyakan yan. Pag sinabing hula, maaaring mangyari, maaaring hindi. Ngayon, yung napanood natin tungkol sa di umano'y humula na magkakaroon tayo ng panibagong yung ayon sa kanyang hula, magkakaroon tayo ng panibagong buhay o pamumuhay na maulad. Pero bago daw mangyari yun, dadaan tayo sa mga matinding mga pangyayari na siguro, sabi niya, kailangan daw subukin ng lahat at kung sino ang karapat-dapat, yun lang ang makakapanatili dito sa bagong pamumuhay o buhay. At babaguhin ang sistema ng mundo. Ayon sa kanya, hindi na nga raw wawakasan itong sanlibutan o itong ating kinalalagyan. Babaguhin lang. Mga sistema, pamamaraan, lahat. Pero kailangan dumaan sa matinding pagsubok. Alam niyo mga idol, yung mga ganong sistema ng kanilang mga hula-hula, pag ibinasi mo sa Biblia, sablay. Oo, sablay yan. Totoong babaguhin ng Diyos ang sistema, nagkakaroon ng panibagong buhay, yung tinatawag na buhay na walang hanggan, doon sa mga mapalad na hinirang. Dahil nga, itong ginagalawan nating kasalukuyang mundo, magwawakas to Pero ayon doon sa humula, hindi daw. Hindi daw magwawakas to. Ito pa rin daw. May mga pagbabago lang na magaganap. Pero yon, sa kanya lang yon. Hula lang niya yon. Di umano na panaginipan, may kumausap sa kanya, ganon. Yan, hindi na nakakapagtaka yan kasi nga, bago pa mangyari yung mga ganyan na lilitaw sa panahon natin ngayon, na kung ano-ano mga prediction na yan, nakasaad na yan noon pa. Ang sabi, magsisilitaw ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan para ang tao mapaniwala. Ngayon, kasabay niyan yung paglitaw ng Antikristo. At yan, kung sakaling mangyari yan, diyan na, kapag marami na ang mga taong napapaniwala sa mga ganyang maling sistema at sumusunod na doon sa mga ipinakitang tanda at mga kababalagan, higit sa lahat doon sa mga mangyayari, diyan na bababa ang ating Panginoon. Sabi nga sa oras at araw na hindi nyo inaasahan, nariyan ang pagparito ng anak ng tao. So, sino ba yung anak ng tao? Walang iba, mga idol, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo ba, mga idol, kung ang ating Panginoong Diyos merong nilalang
na taong tagapamamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang diablo meron din. Oo. Kaya lang, ang kaibahan lang sa nilalang ng diablo, ito ang magpapakilalang Kristo. Kaya nga antikristo eh. Kasi ang mga ihahayag niya taliwas sa katotohanan. At yan, maraming mapapaniwala at maraming mapapasunod. Dahil yung mga tandang ipapakita niyan, yung mga kababalaghan, yun. Kaya pag dumating yung ganyang pangyayari, yan ang pagparito ng ating Panginoon. Kasi, pati yung mga tapat ng hinirang, aakitin na yan eh. Oo, hihikayatin na yan. Pero, yung pagtalikod, hindi na magaganap yun. Naganap na yung unang pagtalikod eh. Kaya nga, may mga nagsasabi nga eh, ito raw, Iglesia ni Cristo. Sa ngayon, kulto. Iglesia ni Manalo. At ito daw, ito mga antikristo daw. Kalaban ng katotohanan. Pero mga idol, no, ito si Epifanio Labrador, mukhang umaarangkada na naman at bumubulusok na naman siya tungkol sa mga tirada niya laban sa INC o sa Iglesia ni Cristo. Talagang pinagkakalandakan niya na Iglesia ni Cristo ay kulto at wala sa katotohanan. Yung pangyayari kay Ginoong Epifanio Labrador sa mga tunay na hinirang, hindi na nagtataka dyan. Bakit? Kasangkapan talaga ng diablo yan. Isa yan sa kasangkapan ng diablo para iligaw ang marami at papaniwalain sa mga maling sistema. Ano, marangkada na naman siya, oh. Nawala ng bigla yan, pero na naman, sumulpot na naman. Pero yan, mga idol, tandaan nyo, may hangganan yan. Oo. Kung batikusin niya ang lalo't pamunuan ng INC, grabe. Sinasangkot niya ngayon ang INC dito sa mga corruption na inuusig ngayon ng ating pamahalaan. At kasama daw dyan, sa corruption niyan, ang INC. At may mga sinasabi siya na may mga nakakausap siya na tumitiwalag doon sa iglesia dahil hindi na raw matiis yung mga kalokohan. Yan mga idol, sa mga tunay na hinirang, hindi na pinagtatakhan yan at hindi na yan pinapatulan. Dangan nga lang, siyempre, may mga miyembro na talagang hindi rin makatiis, nagagalit sa kanya. Pero yung mga tunay na hinirang at yung mga tapat na naglilingkod, anumang uri ng paninira at anumang uri ng panlalait o pagbabatikos, alam na yan ng mga tunay na hinirang na mangyayari. Kaya hindi na yan bago sa kanila. Hindi na nakakapagtaka. At kaya hindi na nga yan papatulan. Pero siyempre, hindi pinapatulan, kinakatigan siya ng Diyos sa kanyang ginagawa. Bago dumating talaga ang wakas ng ating mundo,
Lilitaw talaga yan. Mga ganyan. Mula ang propeta, mga mauusig. Kaya yan, pagdating ng takdang panahon at dumating na yung kasukdulan, sila yung mga tao na mga lilito, matataranta, magugulumihanan, tatakbo ng paroot parito at sisigaw ng kalagim-lagim kasama ng mga makapangyarihang tao. Pero doon sa mga hinirang, kalma lang. Dahil bakit? Hindi pa man nangyayari, alam na ng mga hinirang na mangyayari at darating yan. Kaya nasabi, huwag kayong magulumihanan. Ingatan yung magulumihanan. Pag nakita nyo mga tandang yan, mga galak na kayo. Yan, mga tanda na nga yan. Yung mga lumilitaw ngayon, tanda na yan eh. Na malapit na, sabi nga ng ating Panginoon, nasa mga pintuan na. Halos na lahat ng tandang ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo, nagaganap na, lumilitaw na eh. Isa na lang ang hindi pa nagaganap, yung kanyang pagparito. At yan, pag yan ang nangyari, dyan maraming mabubulaga. Kaya nakalagay din sa Biblia eh, sabi, maaring paikliin ng ating Diyos ang panahon o pahabain dahil sa mga hinirang. Pero may mga hinirang na humihiling na, dumadaing na, natapusin na. Wakasan na ang magulong sanlibutan ito para malaman na at matapos na. Kasi sa totoo lang, kahit sino-sinong mga nagpipredict na hindi na raw wawakasan tong mundo, babaguhin lang. Wala yun, sabla yun. Kasi hindi mo pwedeng baliin yung sinabi ng Diyos na sa pamamagitan ng apoy ng kanyang pamnimubugo, isang kakilakilabot na wakas, silang lahat na nagsisitahan sa lupain. Oo, totoo yan mga idol, yung mga hinirang ng Diyos, hindi na nagtataka dyan. Ano mong oras dumating ang ating Panginoong Jesucristo, handa sila eh. Oo. At ang sabi nga kasi ng ating Panginoong Jesucristo, mga galak na kayo dahil nasa inyo na ang kagantihan. O, di ba? Ay sino magugulumihanan? Yung mga mapasama sa kawakasan. Kaya nga mga idol eh, itong mundo natin ito, sa totoo lang, nalalapit na tayo sa takdang panahon. Lumitaw na lahat yung mga tanda na ibinigay eh. O pati ngayon yung mga tiga ibang mundo, tulad ng mga elemento na yan, yung mga engkanto at kung ano-ano pa, may sariling mundo yan eh. Pero nakikisalamuhan na sila dito sa ating mundo. At yung mga yan, mga idol, yung mga elemento na yan, mga engkanto, etc. at mga kauri niyan, mga duwende, kung ano-ano, hindi yan kasama doon sa ibubulid basta-basta ng Diyos sa dagat-dagatang apoy. Meron man siguro mangilang-ilan na mapapasama doon, pero kasi yan, ang nakalagay sa Biblia, pasusukuin din sila sa ilalim ng paa ng ating Panginoon. Kasama silang susuko. O, hindi kagaya ng Diablo, mula kay Satanas hanggang sa kanyang mga alipores at kanyang mga alagad, hindi papasukuin yun. Talaga nakatakda na yun. Kaya nga, nagkukumahog na yung mga yan eh. Oo, nagkukumahog na dahil gusto nila marami silang makasama sa araw na yun. Kaya nga, ultimo yung mga elemento eh, kinakasangkapan na nila eh. Oo, hindi naman lahat ng mga elemento masama. Meron din mga elementong masasama.
At yun, ang mga alipin din ng Diablo. Dahil nakikihalubilo sila dito sa ating mundo. Pero kung sila lang ay mananatili sa kanilang mundo, hindi sila mapapasama doon na maging alipin ng Diablo. Kasi, bakit? May sarili silang mundo eh. At kasama nga sila doon sa mga papailalim sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Yan ang hindi alam, mga idol ng ating mga kababayan, ating mga idol. Kaya kung ano-ano mga prediction ang lumalabas, oh. Ito sa 21 daw, ditong October, oh. May malaking magaganap. Pinangungunahan nila yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Samantalang walang itinakda na petsa o araw o buwan kung anong magaganap. Pero sila, tinatakdaan na. Di ba? Kaya ng mga dabigwan yan, wala naman sa Biblia yan. Sila na lang ang naglagay ng title, The Big One. Oo, nakalagay sa Biblia, lilindol sa iba't ibang dako. Oh, pero walang sinabing The Big One. At hindi yan ang lilipol sa buong sanlibutan. Hindi yan. Kaya mga hinirang, hindi yan pinangangambahan eh. Oh, hindi yan. Kasi hindi naman talaga yan, hindi dyan magwawakas eh. Kaya yung The Big One na kinakaharap natin, di umano. Sabihin natin, nakatakda yun, pero hindi yan ang magwawakas. Nakatandaan nyo yung The Big One, ang tagal-tagal na yan. Anong taon pa? Ilang taon na nakalipas, yung The Big One na binabanggit nila na yan. Sa totoo lang, lumagpas na yan eh. Oo, wala na yan, hindi na darating yan, lagpas na yan. Paso na yan, kumbaga. Alam nyo kung bakit? Kung yan, totoo, noon pa nangyari na yan. Sa totoo lang, yung mga tunay na hinirang, alam yan. Yung mga bertudes, na may mga taglay, alam nila yan. Kahit sinong bertudes ang tanungin mo, sino mga may taglay na karunungan ang tanungin mo tungkol dyan sa The Big One. Naganap na yan, lagpas na yan. Hindi na mangyayari yan. Ang kasunod nga yan, apoy na eh. Hindi na yan eh. Kaya hindi dapat katakutan yan eh. Ang katakutan nyo ngayon, yung darating. Anong sabi? Ang sangkalangitan at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iniingatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom. Ngayon, kailan mangyayari? Walang sinabi kung kailan. Dahil sabi nga, kahit ang mga anghel, kahit ang anak, ay walang nakakaalam kundi ang Ama lang. Anong katunayan? Hinalintulad ang pagparito ng ating Panginoong Kristo sa isang magnanakaw na kung kailan hindi natin inaasahan darating ang magnanakaw, ganoon ang kanyang pagparito. Kaya wala nakakaalam. Mismo ng ating Panginoon, hindi niya alam eh. Kailan siya isusugo eh. Di ba? Kaya kasabi kung kailan nyo hindi inaasahan, yan ang pagparito ng anak ng tao. Kaya yung mga kumikilala na si Kristo Diyos, idol, tumalikod kayo dyan. Hindi Diyos ang ating Panginoong Kristo. Ang magpahayag na si Kristo'y naparitong wala sa laman, siya ang Antikristo. Ay, sabi ng iba, nung nandito pa siya sa lupa, tao siya. Ay, nung nasa langit, tao na ba? Hindi pa rin. Ang sabi nga sa Biblia, kung kayo nga'y dinuhay na maguli, nakalakip ni Kristo, hanapin niyo siya
sa itaas na kinaroroonan ng Ama. Nasa kanan siya ng Diyos. Nakaluklok siya sa kanan ng Diyos. Ano siya? Diyos din? Hindi. Tao pa rin. Sabi nga, hanapin niyo ang taong nakaluklok sa kanan ng Diyos. Kaya yung paniniwala ng Diyos si Kristo, huwag niyo panatilihin yan. Wala kayo kaligtasan niya kasi sinabi na rin ng ating Panginoon sa Kristo yan eh. Sabi niya, Ama, dumating ng oras. Luwalatiin mo yung anak upang luwalatiin ka ng anak. At ito, sabi niya, ang buhay na walang hanggan na ikaw, Ama, ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. At siya ang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Kristo. Sino sinugo? Si Kristo. Anong kalagayan? Tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Kaya sa araw ng paghukom, ang ating Panginoong Kristo mamamagitan sa atin sa Diyos. Oo, ipapamagitan niya yung kanyang mga hinirang. Siyang ibinigay na tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Siya ay kaliligtas. Kaya kapag kinilala mo si Kristo Diyos, wala sa iyong buhay na walang hanggan. Kasama ka ron sa parurusahan, antikristo ka. Kasi nga sinabi na nga niya mismo bakit niyo ako pinagsisikapan patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ano sabi niya? Tao siya. Nagsasaysay ng katotohanan. Ano ba yung mga katotohanan? Yung mga mangyayari at yung mga magaganap at yung kanyang pagpapakilala na siya ay tao at hindi Diyos. Pinakilala niya ang Diyos. Ang pinakamatinding katunayan na ang ating Panginoong Kristo ay hindi Diyos. Ang ating Panginoong Kristo namatay, hindi yan kaila sa atin. Namatay siya. Pero ang Diyos, sabi, ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di makikita sa iisang Diyos na tunay. Sa iisang Diyos lang nakalaan, yung haring walang hanggan, walang kamatayan. Pinagpipilitan pa rin ng mga antikristo na, hindi, nung nasa lupa siya, tao talaga siya, kaya nga namatay, tao nilinaw din naman ng Biblia nung nasa langit na Sabi nga, kung kayo binuhay na maguli, nakalakip ni Kristo. Sinampol ang ating Panginoong Kristo sa pangalawang buhay, yung pagkabuhay na maguli. Dahil nga ang tao mamamatay lahat. Ngayon, para magkaroon ng katuparan na may buhay na maguli, ang ating Panginoong Kristo ang ginawang huwaran. Dahil siya tao. Pero hindi siya ordinaryong tao na kagaya natin. Bakit? Lalang siya ng Espiritu Santo. Wala siyang pinanggalingan na kung kanino pa man. Oo, binuntis siya ni Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga, nung kasalukuyan binubuntis pa lang siya, ni Birheng Maria, balak takasan ni Joseph si Maria dahil nga, kataka siya, ba't bumuntis? Hindi naman niya ginagalaw. Ay, nung sinabi ng anghel, Joseph, sabi niya nun, ang dinadalang tao ng iyong asawa ay sa Espiritu. Kaya yung mga idol, hindi nga nakikilala sa kung sino mga antikristo Ulitin ko, ang sabi, ang sino mang tao ang magpahayag na si Kristo'y naparitong wala sa laman. Ano ba yun? Yung pagkatao. Antikristo, sabi nga nun. Ngayon, kami kumikilala na si Kristo'y tao. Dahil yun ang kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili. Sabi niya, ako'y tao, nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Diba?
Tapos nung pinakilala ang Diyos na ikaw Ama, makilala nila na iisang Diyos na tunay. Pinakilala niya kanyang sarili, pinakilala rin niya ang Diyos eh. O, di ba? Kaya yung mga antikristo, pagpipilitan talaga, Diyos si Kristo. Yun ang nakakaawa. Yan ang mga kasama sa magugulumihan at mga lilito. Bakit? Malilito sila, dahil akala nila, Diyos si Kristo eh. Tatakbo sila ng parito, tatawag, Panginoon, Panginoon, sisigaw ng kalagim-lagim. O, di ba? Pero ano mangyayari? Wala. Pakinggan ba sila ni Kristo? Hindi. Ang sabi ni Kristo, mga silayo kayo sa akin, manggagawa ng katampalasanan. Ikilalanin mo siya Diyos, katampalasanan na yun eh. Bakit? Pinakilala niya sarili niya eh. So, ordinaryong tao ba siya? Na sinabi niya ako'y tao? Hindi. Binigyan siya ng kapangyarihan at karapatan. Tagapamagitan nga siya eh. Sa Diyos at sa mga tao. Di ba? Hindi ko mo binigyan siya ng kapangyarihan eh. Diyos na siya. Kaya bakit ang mga apostol? Binigyan din ng kapangyarihan na kaya din bumuhay ng patay. Nakakagawa din ng mga himala. O ibig sabihin, Diyos din sila. O yung mga propeta na pinagkalooban ng kapangyarihan. Diyos na rin ba? Hindi. Ang sabi nga, iisa lang ang Diyos. Ikaw, Ama. Ang makilala nila. Ay may nagmataas nga sa Tiro eh. Isang prinsipe sa Tiro, nagmataas eh. Ano sabi ng Diyos? Kung magkagayon, ikaw ay tao at hindi Diyos. Mapayag ba ang Diyos maging tao? Hindi. Sabi niya, ako'y Diyos at hindi tao. Oh. Kaya yung prinsipe sa Tiro, sabi niya, ikaw ay tao at hindi Diyos. Hindi pwede maging tao ang Diyos at hindi rin pwede maging Diyos ang sinumang tao. Kung pinagkalooban ka man ng karunungan, kapangyarihan o kung ano pa man, mapalad ka. Pero huwag mong panghawakan na ikaw ay ituturing mo parang Diyos. Kaya nga dyan tinapos si Satanas eh. Nagmataas, nagmapuri sa sarili. Gusto makipantay sa kapangyarihan ng Diyos eh. So, pagkatintag ng panahon, magagamit ba niya yung kapangyarihan niya? Hindi na. Bakit? Ibubulit siya sa apoy eh. Hindi siya makakatakas dun. Sa ngayon, habang wala pa paghukom, malaya pa si Satanas para lidlangin ang lahat ng tao. Para makasama niya sa kanyang kaharian sa dagat-dagatang apod. O kung may kapangyarihan siya katulad ng Diyos, kaya niyang umalis doon. Pero sa ngayon, hindi pa naghuhukom, malaya pa siya, nakakarating sa trono ng Diyos eh. Naniniwala ba kayo na ang diablo hanggang sa trono ng Diyos nakakarating? Nakakarating. Anong katunayan? Anong kausapin siya ng Diyos? Sabi Satanas, saan kagaling? Ang sabi ni Satanas, nagparoot pa rito sa magkabilang panig ng mundo. Sabi ng Diyos, bakit ang muling kung si Job? Oo, ika, subukin mo. Pero huwag mong kukunin ang kanyang buhay. Anong ginawa ni Satanas? Sinubok, binulok lahat, ginawa ang paraan. Oo. Tumalikod ba si Job? Hindi. Kaya malaya si Satanas hanggat di pa naghuhukom. Pero pag dumating ang takdang panahon at ibinulid na siya roon, hindi na siya makakaalis. Hindi na. Katakda na siya roon, pati yung kanyang mga aliporis at yung kanyang mga alagad eh. Kaya nga, nagkukumahog na ngayon eh. Marami siya makasama eh. Kaya yun mga idol, kawawa kayo pagka kayo napasama doon. Pag nagpakilala na ang Antikristo na siya ang Diyos, ayan, kasama kayo doon. Ngayon pa nga lang eh, lumilitaw ng Antikristo, marami nang nagpapakilala ng Antikristo, Diyos. O, di ba? Kaya yan, mga idol, yung mga prediction yan, sa mga tunay na hinirang, hindi yan pinapaniwalaan. Bakit? Nakatakda na eh. Kung ano yung nakatakda, yun eh. Sabi ng Diyos, aking pinanukala,
aking papangyarihin. Ano ba pinanukala niya? Yung paghukom. Isa sa pinanukala niya yan. Ang sabi niya, papangyarihin niya. Aking sinalita, sabi niya. Akin naman gagawin. Oh. Sinalita niya, nawawakasan niya at sanlibutan. Pamamagitan ng apoy ng kanyang panibugo. Ang tanong, gagawin niya? Gagawin, sabi niya. Aking sinalita, akin naman gagawin. Akong gagawa, sabi niya. Sinong pipigil? May makakapigil ba? Wala. Ultimo si Satanas eh. Hindi na kayang pigilin yun eh. Pwede ba pigilin ni Satanas yung paghukom? Eh kasama nga siya dun eh. Na ibubulid eh. At siya mag-ahari. Doon na pag-aharian na niya yung lahat ng parurusahan. Siya na ang Panginoon nun. Ngayon pa nga lang, Panginoon na siya ng mga aliporis niya. O, di ba? Kaya yung mga idol, pagkukwentuhan lang naman natin dahil nga, napapanahong issue eh. Tungkol sa mga prediction eh. Kaya, itong the big one na to, mga idol, kung totoo man niya, huwag niyong katakutan yan. Dahil hindi yan ang kawakasan na mangyayari. Katakutan niyo, sinabi niya, apoy ng kanyang paninibugo, nalilipol sa taong masama. Yan ang magwawakas. Kaya, doon sa mga hinirang, lahat ng mga panlalait, lahat ng mga panginsulto, lahat, binabaliwala na yan ang mga tunay na hinirang. Bakit? Alam na eh, mangyayari yan eh. Yung mga pinupula sa tungkol sa INC, alam na yan. Hindi na bago yan. Sabi nga ni Kristo, pag-uusigin kayo dahil sa aking pangalan. Anong reliyon bang hindi inuusig? May reliyon bang inusig sa pangalan ng ating Panginoong Kristo? Wala, di ba? Maliban sa Iglesia ni Kristo. Bakit? Sabi nga niya, pag-uusigin kayo dahil sa aking pangalan. O may mga naano tayo na wala raw ibang relihiyon na itinatag kundi ang Apostolika Romana, Katolika. Yun, sa mga hindi alam ang katotohanan, yun ang alam nila. Wala raw ibang tinatag na relihiyon. Pero ang sabi ng ating Panginoon, kausap niya ang kanyang mga alagad, sabi niya, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. Sinong kausap niya? Si Pedro at yung kanyang mga alagad. Na sa pamamagitan ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Diba? Sinabi ng ating Panginoon kay Pedro, at sa batong ito, sabi niya, tatayo niya ang kanyang iglesia. Ngayon, yung mga nagsasabing ang original eh, Katoliko, Apostolika, at kung ano-ano pa, bulaan o hindi. Ang sabi nga, ano man ang ginawa ng tao, mga walang kabuluhan. Tatag lang ng tao yan eh. Ay sabi nga nila, bakit sabi niya, Iglesia ni Manalo, tao lang din yung ano eh. Iglesia ni Manalo. Yun. Hindi yun sa Diyos. Iglesia ni Manalo yun eh. Pero wala kang mababasa sa Biblia na Iglesia ni Manalo. Kayo lang nagsasabi nun. Ngayon, tataka sila, bakit may iglesia? Samantalang, naniniwala sila doon sa unang iglesia, totoo daw yun. Pero yung iglesia daw ngayon, wala na sa katotohanan. Eto tanong, tapos na ba ang panahong Kristiyano?
Pag sinabi niyong tapos na ang panahong Kristiyano, wala nang iglesia ni Kristo ngayon. At wala nang nabubuhay pa ngayon. Tapos na ang paghuhukom. Pag sinabi mong tapos na ang panahong Kristiyano. Bakit? Ang ating Panginoong Kristo nga ang paparito eh. Para kunin niya yung kanyang mga hinirang. Ba't ba nagkaroon ng iglesia ngayon? O, di ba? Sabi nila, tatag lang ni Manalo yan. Felix Manalo. Wala sa Biblia yan. Siya lang nagtatag niyan. Kaya iglesia ni Manalo yan. Ang totoo niyan, mga idol, sa paniwalaan nyo sa hindi. Ang kapatid na Felix Manalo, kinasangkapan lang yan ng ating Panginoong Diyos para buhayin muli yung kanyang iglesia. Bakit? Sabi nga ng ating Panginoong Kristo nung panahon niya. Anong panahon niya? Meron pa akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Ibig sabihin, nung panahon ng pangangaral niya, nandito pa siya sa lupa, sinabi na niya, meron pa siyang ibang mga tupa na hindi ika sa kulungang ito. Ibig sabihin, hindi pa saklaw ng kanyang pangangaral nung nandito siya. Ano sabi niya? Sila man ay kailangan dalhin ko. Diringgin nila ang aking tinig at magkakaroon sila ng isang pastor. At sa paano paraan, nadiringgin ng kanyang tinig, magkakaroon ng isang pastor. O, sino ba ang pastor na pangunahing ginamit? Ba't lumitaw ang iglesia ni Kristo sa Pilipinas, dito sa atin? O, di ba? Kapag may naituro kayo maliban kay Felix Manalo na pangunahing naging pastor ng iglesia ni Kristo, sabihin yung sinungaling. Siya ang kinasangkapan sa kanya natupad ang hula. Sabi nga diringgin nila ang aking tinig. May pipigil, meron. Sabi sa Hilagaan, bayaan mo. Sa Timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na babae at mga anak na lalaki na mula sa malayong silangan. Mula sa mga wakas ng lupa. Nakakapagtaka ba ba't nagkaroon ng iglesia ngayon? Hindi. Bakit? Hindi pa nga tapos ang panahong Kristiyano eh. Sinabi nga ni Kristo nung panahon niya, meron pa akong mga ibang mga tupa. Ito ngayon yun, katuparan ng kanyang mga tupa na binabanggit. Oh. At kung hindi ka mapapasama doon sa kanyang mga tupa, dumating ang araw ng paghukom, sorry, hindi ka mapapasama sa kanyang mga inirang, sa kanyang mga ililigtas. Sa totoo niyan, mga idol, pagka minuni-muni mo yung mangyayari sa araw ng paghukom, dalawang uri, nakakatakot at nakaka-excited. Bakit? Doon sa mga masusupok sa apoy pagbaba ni Kristo, nakakatakot. Bakit? Hindi sila sasalubong sa Panginoon eh. Doon sa mga hindi hinirang, hindi yan kasamang sasalubong sa Panginoon. Pagbaba ng Panginoong Kristo kasi, kung kanyang mga hinirang, mga tapat na hinirang na, sasalubong sa kanya yan eh. Yung mga namatay na, bubuhayin maguli yun. Bubuhayin yun. At yung mga dadat ng buhay, hindi na mamamatay. Kasama yan na sasalubong sa Panginoon sa alapaap. Ang saya, di ba? Ang ganda. Pero doon sa mga sawing palad, sa mga hindi kasama, yun ang nakakatakot. Hindi sila pwede sumalubong sa Panginoon. Bakit? Apoy. Bumababa ang Panginoon kasabay ang apoy. Paano ka sasalubong kung hindi ka hinirang? Masusunog ka ron. Susupukin ka ron. Di ba? Yan ang hindi alam, idol, ng ating mga kababayan. Kaya, sana doon sa mga hanggang sa ngayon naniniwalang Diyos ang ating Panginoong Kristo, malis na kayo dyan. Tumaliwas na kayo. Ganyan paniniwala. Kasi yan ang imumulat ng Antikristo bago dumating ang paghuhukom. Magpapakilala siya na siya ang Diyos. Ay, ngayon nga, may mga nagpapakilala na eh.
Di ba? Yan, salamat na marami at sa maikling kwentuhan natin. Sinamahan niyo ako. Pero siyempre, shoutout muna sa inyo. Tamang kayong panig ng ating bansa na roon, Luzon, Visayas, Mindanao. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan, bagamat masama ang ating panahon. Di ba? Kaya doon sa mga nagpipredict, mga predictionary na yan, yung mga hula-hula na yan, sa inyo yan. At hindi natin alam kung sino ang nagbigay sa inyo ng ganyan mga pangitain o ganyan mga pangyayari. Dahil tapos na mga pangitain ibinigay na may pinagbigyan na. Ngayon, kung maglilitawan kayo ngayon, kayo yung kasama sa binabanggit na mga bulaang propeta. Sa totoo lang, yung mga, nakalipas ng September, may nag-predict nga, September, magwawakas. Ano nangyari? Huwag yung pangunahan ang itaas. Dahil sa ayon natin sa dito, sabi nga, sa oras na hindi nyo inaasahan. Kaya yung mga pecha-pecha, hindi nyo dapat paniwalaan yan. Dahil walang ibinigay na pecha. Babanggitin ko na sa inyo, binanggit ko na ito nung nakaraang video ko. Ito, tandaan nyo, ang sabi ng ating Panginoon, kapag nakakita kayo ng kidlat na nagmumula sa silangan, tagos ng kanluran, yan ang palatandaan na magaganap na. Pero itong mga prediction ng kung sino-sino, wala yan. Hindi dapat paniwalaan yan. Paano ha? Salamat na marami at sa may kisandalin itong ating programa. Sinamahan niyo ako. Ito pong muli, inyong lingkod, si Boyet. Ipasamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!